is our hope. God is our hope. Kahit anong people power yan, pag hindi binasbasan ng langit, walang mangyayari. So ang tanong, aling people power ang babasbasan ng Panginoon? Yun yung tanong. Dami ng people power na dumaan, dami ng rally na dumaan eh. Aling rally sa tingin nyo ang may basbas ng Panginoon? Lahat ng mga mamayang Pilipino sa makaimpanig na mundo, Pilipinas o abroad. Kamusta na kayong lahat? Happy Friday, happy weekend set, no? Naiglip na ako, pero sabi ko hindi na ako magbablog, kaya nga lang nung nagising ako, the thought just crossed my mind. So I wanted to share to you yung sudden na dating nung thought, no. Kaya ang title ko nga ba title ko? Tulog pa yung utak eh. Pattern of violence, no. So doon sa impeachment, nakita natin yung prosecution na kung paano yung naging banat ng prosecution dito sa articles of impeachment, na yung sa article 4 ba inuna nila, na yung grave threats and inciting to sedition, na inano nila kay Inday Sara, pinipin nila kay Inday Sara. And then you saw, nakita natin lahat, yung mga videos, past videos, mga ganun-ganun. Testimony, matibag, yung 3 NBI, no? Lahat yun. And then, parang may kulang eh. May kulang. Kasi what we're being shown is yung kinakanal tayo dun sa segment ng video. And then, yung entirety ng konteksto, winawala sa usapan. And then yung prosecution, yung defense, trying hard naman, doing well, trying hard yung kung paano sasabihin. Pero may kulang pa rin. Kasi may mga Pilipino na naniniwala na may sabit si Inday, no? Ganon. So, ano ko ba sasabihin? So kahapon sa vlog ko, sinasabi ko, yung betrayal of public trust excuse me, yung betrayal of public trust na pinipilit nilang i-impeach si Inday, no? And partly yung isang article ng impeachment is yung grave threats, ganyan, no? And inciting to sedition. It's not really kumbaga sa isang vice-presidente, sa standard ng isang vice-presidente, hindi tama. Yun yung pinipicture nila, no? Hindi tama. Ngayon ang question alin ang tama? Alin ang tama? No? So, I went back, my thoughts went back sa biblical perspective, ano? And, napailing ako when nasa isipan ko, pag-gising ko, galing sa langit yan, hindi galing sa akin, galing sa langit yan, na God showed so many times where God used violence to stop evil. God used violence to stop evil. Violin. Pati marunong din pala mag-violin si God Almighty. Nag-interject ako ng mga biro-biro at times, no, para hindi maging boring sa inyo, ha. Now, so sinearch ko sa Google, biblical violence. Violence. Biblical violence. Nagsisimponi rin pala si Lord, si God Almighty. Kay kayo Muslim o Kristiyano, INC, kayo JC, Jesus is Lord, basta, yung God Almighty natin na nag-iisa, bukod tangi, nag-iisa, use violence.
one time or another to teach mankind to stop evil, to stop corruption, to stop what man has gone to, ganun-ganun na, napunta na sa violence. Example, Noah's Ark, the Great Flood. No? So yun sa nauna eh. The Great Flood, God instructed Noah to build the ark. Alam natin lahat yun, di ba? Ang ano doon, pinatay lahat. Pinatay lahat. Punta, sweeping. Punta, grabe yun. Imagine yung pain, agony nung lahat ng nadamay, sila Noah, nasa barko. Favorite, no? Yan, nabuhay. Nabuhay si Noah. Pati yung pamilya niya. Malakas sa langit, no? Well, sorry. God favors good people. God favors good people. Tandaan nyo yan, ha, mga kababayan. Kasi pagka tumayo kayo, pagka nag-aalangan kayo, isipin nyo lagi sinasabi ko, no? God favors the good people. In the midst of all the violence, and if God is watching over, you'll be protected. Yun yung message, no? You'll be protected. And the Great Flood, binaha, putya, inubos lahat. Pati yung lahat ng ano. Ang tinira lang niya is yung nasa ark. No matter how you will ponder about it, paano nangyari yun, no? In the beginning, there was creation. Go out and multiply. Tapos biglang, kaboom! Nireboot buong mundo. Nireboot. Kasi nga, naging corrupt na mundo, naging walang yana. God used yung high-level violence na gano'n. Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Nag-umulan ng fire and brimstone, sulfur from the sky, and then bungkunan na. Wagam. Sunog yung city na Sodom and Gomorrah. Why? Because again, panay yung Sodom and Gomorrah, panay kasalanan na, makasalanan na. Alam nyo, minsan ako, tinatanong ko, paano yung mga bata ron? Ano kinalaman ng baby? Yung mga, siyempre, city yan, no? Sodom and Gomorrah. Paano yung mga baby, yung mga dumedede pa, sakling, parang mga bika, no? Parang yung dumedede pa sa nanay, mga 2-year-old, 5-years-old, parang ang desisyon ng langit, putya, lahat kayo. Kasi kung ano yung puno, yun ang bunga. Hindi na rin kayo dapat paramihin. Talagang binura sa mapa. Sodom and Gomorrah. Imagine the degree of violence there. Meron pa, no? Nasulat ako eh. Destruction of Sodom and Gomorrah, death of the firstborn baby. So, after na mga 9 plagues of Egypt, ayaw pa rin ni Pharaoh, tigas ng ulo. Sipin mo yung River Nile naging dugo, tapos nun yung isda namatay, nilangaw, pumunta sa mga tao, walang pinili yun. Lahat ng tao, buong Egyptians, lahat sila, bata, matanda, babae, lalaki, tomboy, bakla, lahat yun meron, no? Nagkaroon sila ng sakit. Egyptians, pero protected yung Israel. God chooses the people that He will protect. May matutunan ka sa Biblia talaga pagka, binabalik-balikan mo at nagre-re-identify tayo sa scripture. Kasi isipin niyo yun. Ayaw pa. Tigas ulo ni Pero, sabi. Pinapakinabangan ko ito eh. Pinapakinabangan ko itong mga Israelites eh. Ilan ba yung Israelites noon? No? Gano'ng karami ba sila noon? Yun. Tapos nainis ang si God. Nainis. Anong sinabi? Bukas, mamatay lahat ng firstborn. Na naman. Bata, lahat ng firstborn, bata, matanda. Not only sa tao, pati yung mga hayop, firstborn na aso, firstborn na baka, kambing,
na baboy, lahat ng firstborn na hayop, patay din. Imagine that. Walang kinalaman, ha? Itong mga to, mga baby pa eh, pati anak ni Pero patay eh. Ano malay niya doon sa ginagawa ng tatay niya? Grabe, humusga ang langit. No? Grabe. Patay lahat. Pero yung Israel, naglagay ng X marks the spot. Para hindi aanga-anga yung angel of death. Basta may X. Basta may X, marks the spot. Lalampasan mo yan, ha? Yes, master. Passover. Yun yung sila-celebrate nilang Passover. Tayo, Passover. Reminding us na no harm will come dun sa tao, sa selected na ng Lord, na He will devise a way. So, patay lang sila ng lamb, tapos boom, X marks the spot, dasal sila sa loob ng bahay nila. Wala. Passover, patay lahat. Kinabukasan, iyakan lahat. Patay lahat ng firstborn. And because of that, yung Pharaoh, tulala, pumayag. Pero talagang sadyang masama yung Pharaoh. Parang meron Pharaoh dito ngayon. Sadyang masama. Pagkatapos nun humabol. Hinabol nila. Hindi pwede yan. Kikinabang ako dyan eh. Merong mga mali-maleta dyan eh. Kikinabang ako dyan. Anong ginawa? Na-corner ang Israelites dun sa Red Sea. Hindi Dead Sea. Red Sea. Parting of the Red Sea, no? Parang hinawi ni God yung with his hands. Ginanyan niya. Pak! Tapos may wall of doon. We don't really know how it's depicted in the movies. Parang nagganon. Parang yung Pirates of the Caribbean na may wall na ganon, di ba? O kundi kaya nagkaroon ng, parang magkakaroon ng mahati yon na dito. Science is trying to explain it na nagkaroon ng tidal wave, hinatak yung tubig. Hindi dapat lahat isang direction lang. Hindi, nahati. Merong ganyan eh. Hindi natin alam. So, the way the movies were depicting it, the best way they can, Basta the thing is, it happened. Parting of the Red Sea. Maliwanag, parting of the Red Sea. So, naghati, no? So, the biblical accounts o yung scholars are saying, ginanyan ni God yung kamay niya, hinating ganyan, nag-wall ng water, and then tumawid yung Israelites. And then, sumunod yung Egyptians. Lunod, buong army. Lunod, buong army. Malay nung army. Malay nung AFP nyo. Malay nung AFP tsaka PNP. Inutusan harangin kayo. Sumabot sa inyo, harangan. So, ayun, yan nangyari. Meron pang mga gera-gera na inatasan niya yung mga hari ng Israel, no? After Moses, di ba, si Joshua na, no? Si Jacob ba? May Jacob, di ba? Anak niya yun. Yung si Joshua sa nila Moses, nung wala na si Moses, si Joshua na nag-lead. And then, kinonquer nila. Kinonquer nila, people after people. If you remember yung sumunod na yung mga hari-hari na, si Gideon, di ba? 300 lang yung tao niya. 125,000 na kalaban. Nagsigawan lang sila. Ilaw, torches ba? Patay lahat. 125. Imagine. Patay lahat. Meron pa dyan isa na God sent an angel. Isang angel. Pinatay yung buong army. Buong sundalo. Meron dyan yung si David and Goliath. Imagine yung tamakan ng bato rito. Putragis, napaka-crude, di ba? Napaka-crude. 12 anyos. 12 anyos. Farmer, shepherd boy, no? 12 anyos. Kalaban na yan, laki-laki, 8 foot high, no? And then, walang gusto lumaban sa kanya. So parang resign na yung mga tao. Wala nang pag-aasa dito. Wala nang mangyari sa atin. Talo na tayo. Parang yung mga rally ngayon,
Wala na mangyari sa atin. Rally kayo rally, wala mangyari dito. Nandiyan pa rin si Goliath. Nandiyan pa rin yung Philistines, no? At akala nila, panalo na sila. Dumating si David. Uminit lang ang ulo. Kasi challenge ni Goliath yung Panginoon niya. Galit si David, tarantado ka, putang ina ka. Buti lang, di Pilipino yan. No? Kung Pilipino yan, si David, panay mura madidinig mo kay David, putang ina ninyo. Sinong putang ina ka? Bakit may naman yung Panginoon ko? Yan, ganun. Pero may bato siya, slingshot. Tinatawanan siya, pero patay pinutol yung ulo. Pinutol yung ulo ni Goliath. Who would allow that na isang bata, 12 years old, putang, kinuha yung espada ni Goliath, buhay pa eh. Sakit siguro ng ulo, no? Kahit ilang paracetamol inumin nun eh. Utsa siya sakit ng ulo, utsa. Isipin, tama ka ng bato, na may buwelo pa si David eh. Mga ganun-ganun pa. Pagka, bang! Tumama. Tumba. Hindi natapos doon. Kinuha pa niya yung espada ni Goliath, pinugutan ng ulo. Parang nadinig ko na yun sa impeachment. Pero may nagsasabi na parang na-imagine niya pugutan ng ulo to si Bongbong. Parang nadinig ko sa impeachment niya, may nagsasabing gano'n si BP! Kaya pala sinasabi nilang violente si Inday Sara, with all these grave threats pa. Tapos well, anyway, in-explain ko naman sa inyo kagabi, yung mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo yung vlog ko kagabi, mahaba nga lang, humaba na naman. Gusto ko nga sana 1 oras lang or less. Pero mahaba, dada ako ng, kuda ako ng kuda na as I was I was answering yung mga, ninyo, mga comments ninyo. Minsan out of topic pa. So, ang panoorin nyo na lang, like, share, subscribe din. Yung mga nagbablog, kahit walang Dato Mensahero, wag mo nang i-copyright yan kasi akin naman yan. Lahat kayo na nag-bablog at gagamitin yung aking content, iyan nyo lang, okay lang, copy. Pero wag nyo nang gagawing content ninyo na yung mga gagamit, gaya si Pantero, si Musang din, Pantero. Kasama ko yung si Pantero, wag nyo i-copyright si Pantero. Dato Mensahero. Otherwise, I will restrict everyone. Okay, I will restrict you. Wag mo i-copyright yung si Dato si Pantero na kasi dumediretso si Pantero, kuhanin yung aking ang aking upload at sineshare niya. I allow that. As I allow Dato Mensahero, I allow So, stop it, Stop it. Kung gusto niyo i-gamitin yung aking sabihin niyo na lang courtesy of Pinoy Survivor. Ganun lang. Pero wag niyo nang pag-aawayan wag niyo nang magka-copyright sa isa't isa hindi naman galing sa inyo yung content. Kung in-improve ninyo, wag nyo nang i-copyright kasi ako mismo yung source, hindi nagka-copyright. Otherwise, gumawa kayo ng sarili nyong vlog. Okay? Para malinaw na. Kaya, Dato Mensahero, specifically, please, do not enforce copyright dun kay Pantero. Lahat kayo, do not impose copyright because I'm not imposing copyright. It would be a good thing if you will just say, courtesy of Pinoy Survivor. Ganun lang. Para i-cite nyo naman na galing sa akin. Ngayon, kung magbo-voice over kayo, ganyan-ganyan, hindi naman sa inyo kinuwi, kaya wag nyo ika-copyright. Ang kuha nila Pantero at nung ibang vlogger, diretso kung saan i-upload ko. Maliwanag mas maganda yan, di ako nag-impose ng copyright Ayoko naman nag-aaway-aaway kayo dahil lang dyan. So, maliwanag na Okay, balik ako to sa kwento. So, maraming instances talaga sa
sa Bible, no? Okay. So, okay. So, what you saw, what we are hearing, is a pattern of evil. Na? Ang pattern of evil. Kaya nga yung sa prosecution, the way they were framing it sa utak ng mga Pilipino, I disagree to believe and to see it that what Inday has shown is a pattern of violence. Believe me, you haven't seen the pattern of violence of Inday Sara. You haven't seen it. What you have seen is a pattern of good leadership of Inday Sara. Gusto nyo makikita yung pattern na tutuloy ko bukas yan. No? Bukas, magbablog ulit ako, maaga siguro, mga 10. So dito, doon pa lang ako sa pattern of violence, biblical perspective, pattern of violence. God uses violence to stop evil. God uses violence to enforce His wrath, kanyang judgment, divine judgment over evil. Hindi pa nga nagkaroon ng gera sa langit. Laban. Nagkudeta si Satanas, si Lucifer. Si Lucifer pa siya nun. Nagkudeta. No? Muntik na matalo yung langit kasi maraming sumunod kay Satanas, kay Lucifer ng mga anghel. Kasi magaling si Lucifer, may karisma, pinakamagandang angel, etc. Na binilab siya ng binilab. Siya yung chief of staff Siya yung chief of staff. Pero ang nangyari doon, nakwel yung rebellion ng mga anghel. And they were thrown dito sa planeta, sa Earth, no? Nandito sila, fallen angels. And there were stories na they were bound, na hinuli sila, no? And then iba nakatanikala pa nga no? And then yung iba nakakawala, no? So yung iba nag-asawa, intermarry, kaya nagkaroon ng mahigante, no? Sa sinasabi ng Biblia na sa isang book, sa Book of Enoch, na hindi kasama doon sa modern day Bible. Sa Book of Enoch, may mga higante pa nga And then, anong pinagmula nun? Yung experiment na Adam and Eve. In God's image and likeness created Adam, created Eve, ganun. Hindi sang-ayon si Lucifer, si Chief of Staff, hindi sang-ayon. Bakit? Diyos bakit ka gumagawa ng kamukha mo in your own image and likeness? Nachichipen ka, parang ganon. May standard ganito. So, yan parang bawal magmura. Kasi ang presidente hindi nagmamura, parang ganon. No? So, may standard na sinusunod, parang pangit. So, yon. Kaya nagrebelde. Kaya sila. Pero, hinaluan kasi ng personal ambition. No? So to speak, I'm trying to explain it na para madaling So, yun, exile sila, banished dito sa mundo. Nandito sila ngayon. Kaya ang daming demonyo dito sa atin. Kasi nandiyan sila, bulong-bulong, tukso. Kunin mo na yan. Pucha, magkano yan? In your lifetime, kikita ka ba ng 50 maleta? Kunin mo na. Ayan. Yung mga pananakot nila kay Estrada, kay Estrada, tsaka kay Escudero, tsaka kay Joel, si Estrada, okay lang makulong. Yun yung yun yung masasabi yung may prinsipyo pa yung tao Itong dalawa, trying to appear na everything normal, pero actually hindi. Nanghuda sila no? May grupo sila sinamahan, tapos nung tinakot sila, nakuha sila sa pananakot, tumiwalag sila doon sa Senate majority.
Pero, gaya rin sa Biblia, merong Judas nga eh. Nirecruit nga ni Kristo yung, alam niyang magiging Judas yan eh. Pero nirecruit pa rin niya. Why? Because there is a grand plan. There's a grand plan. So, wag kayo mawala ng pag-asa na itong nangyayari na to, wala yan. Ano yan eh. It is bound to happen. Eh, kanina lang may sinagot ako eh na anong tingin ko dyan sa ano, yung plan A, plan B, plan C. Oo, ina-analyze lang natin, pero kasi kung kunyaring si Inday Sara, sinagot ko, I believe in divine intervention. I believe in divine guidance and intervention. Whether the Senate, our Senate, the Philippine Senate will impeach Inday Sara or not, Inday Sara, I believe, will be the next president of this country. As in, David, just a shepherd boy, humarap kay Goliath, regardless of bata pa siya, wala siyang alam kundi magpastol, he became the king of Israel. Most favored king nga eh. And he was even gifted ng anak na Solomon. Most, the wisest of them all. Kaya nga, ang ano ko lang kay Inday Sara, sometimes you have to be a David. Sometimes you have to be a David. In the right time, in the right, you trust in God, and He will deliver you. He will never forsake you. Yun yung ano. So, ang ano ko dyan, even after nung Old Testament sa Bible, wala na bang string of violence, wala na bang ganon. Ang pumalit na after the New Testament, kasi binago ni Kristo yung peg, binago niya. Forgiveness, love thy enemy, mga ganon. Love thy enemy. Pinagbigyan si Christ ng kanyang tatay, ng kanyang ama na sa tingin ko pwede ko mali. Pinagbigyan siya ng tatay niya na sige nga. Kasi when you have a flock, it's better that the flock follows you out of respect, out of love, and not out of fear. Tandaan ninyo, Old Testament, fear. Fear. Na? Yung tipong God's wrath na bungko na. Pagka ikaw gago ka, Sodom and Gomorrah, kaboom! Okay, great flood. Ang mga ganun ba? Yan. Kaya, violent yung ano. Basta pagka dinesisyonan ka ng langit, good luck sa iyo kahit saan ka. Si Job nga, pinagpustahan lang ni Satanas at saka ni God napagpustahan lang yung faith niya. Di ba? Patay yung pamilya niya, in earthquake, tapos nun, nirakawan siya hanggang sa naging pulubi siya, hanggang sa may mabaho na siya, may boil ba siya, tsaka leprosy, etc., etc. And then, talo si Satanas. Nagawag siya, pero ibinalik sa kanya lahat, tenfold. Yung kanyang yaman, pamilya, 10 na nag-iasawa. Tenfold. Tapos nun, yung kay di ba violent yung kay Abraham? Di ba yung anak niya? Isa-sacrifice po siya. Sino naman magulang ang isasakripisyo mo yung anak mo sa altar para yung Panginoon mo suyuin mo. Para ipakita yung katapatan mo. Isasakripisyo ba? Papatayin mo yung anak mo. Si Isaac ba yun? Hanep, Kaya nga nun, fear was prevalent in the Old Testament. Binago ni Kristo, ginawang love, forgiveness. Yan yung ginawa. So, wala na yung violence. Wala na. Sa last part na lang. End of days. It will be very violent. Why? Because in the 7 years, the first 3.5 years,
ng tribulation. I hope you're not around. I hope wala tayo. Depende kung kailan yung rapture na sinasabi. But the story goes, the prediction, the prophecy goes na it will be a 7 year, yun ang given. Di mo alam kung nandun ka kung kinuha na yung mga believers or in the middle kukunin or do sa dulo kukunin. No, hindi natin alam. Nobody knows. Walang magaling dyan. So, ang punto, yung first 3.5 years, kung kukumputin mo, around 4 billion ang mamamatay. Kasi ang sabi, 1/4 muna ang mamamatay. So 1/4 ng 8 billion is 2 billion. 2 times 4, 1/4 and 8 billion. 2 billion ang initial mamamatay. Tapos, matitira 6 billion. Sa 6 billion, ang mamamatay na 1/3. So another 2 billion. So 2 plus 2, 4 billion. In all this, ang mamamatay because of the violence that will happen, sabay-sabay. Man-made, natural, lahat-lahat sabay-sabay. 4 billion na tao. Imagine that, 4 billion na katao. Sa ICC, standard, genocide. Ano na yon? Pero, ano nga God's wrath na nga yun Kumbaga sa hindi kayo nakuha sa maayos na pakiusap, hindi kayo nakuha sa matitigas ang ulo nyo, putragis kayo, yan. Yan na yung God's wrath. Now, nasaan tayo? Tayong mga Pilipino, somewhere along the line ay lost sheep. Lost sheep. Marami sa atin, merong sa atin mga matitigas ang ulo, magnanakaw. Meron sa atin bangag. Merong mga adik-adik. Meron ka ngayon na pinagmamalaki nila, siguro sa SONA, sasabihin, bumaba na yung krimen. Sasabihin na wala nang droga. Nasa Malacanang yung droga. Sasabihin na kung ano-ano. Babulahin kayo. You can lie as much as you want, Malacanang. You can lie as much as you want. You can frame Inday Sara having a psychiatric problem, neurotic tendency, mga ganon. Psychological hang-ups, ganon. But the truth of the matter is, kayo ang may problema. Kayo. Kasi nagnakaw kayo, sindikato kayo, magamit kayo pera ng bayan para baguhin yung naratibo, binabayaran ninyo yung mainstream media, yung SOCMED, yung mga troll, at ginagamit yung institutions para takutin yung mga leader. Hindi nyo ako kayang takutin. Hindi nyo ako matatakot. Tapos nun yung mga tao, dedemanda ninyo. In fact, si Inday Sara, dedemanda ninyo. Babanatan ninyo ng plunder. Babanatan ninyo ng mga Nobel, no? So, pagkatapos ng impeachment, sinasabi na nga nila, ina-announce na nila, piniprepare na nila yung taong bayan. Na pagka tapos ng impeachment, o siguro, bago matapos impeachment, meron na nakaabang na kaso sa kanya sa labas. You can go and go on with what you want to do. But in the end of it, Inday Sara will be the next president. As David became the next king of Israel. When you are anointed, when you are chosen by God Almighty, kahit sinong tukmoy kayo, kahit sinong demonyo ka pa, 10 sungay mo, you will not prevail. Evil will not prevail over goodness. It will not happen. Kahit 16 pa yung senator mo, gawin mo pang 20, i-impeach ninyo, Inday Sara will still be the president. Ayaw niya yung presidente. Ayaw niya ngabulin yung posisyon ni Marcos. Ano magagawa mo kung binigay sa'yo ng taong bayan? Kung binigay sa'yo ng langit? No choice That's why, in all of this, you have to look at it heavenly. Heavenly. Satellite view talaga. You have to look at it that way. So, I hope na liwanagan ko kahit papano. Basta yun yung unang-unang, gano'n naman ako pag biglang ting, may ibig sabihin sa akin yon, sign yon na yun ang gustong sabihin ng langit.
God uses violence to stop evil. God uses violence to stop evil. Battle of Armageddon, yung dulo nitong revelation. Yung dulo ng 7 years na tribulation. The end part is kaboom, lahat kayo. Talo pa nuclear war. Talo pa. When all the skies, when all the stars are falling down, earthquakes, patay yung isda sa dagat. Malay ng pating. Manong mga buhaya na lang ang mamatay? Hindi, pati pating, isdang maliit, isdang malaki, patay. No? Una, 1/4. Tapos 1/3 ng buhay sa buong parang great flood din, pinatay lahat no? No? Lahat ng damo, patay. Sunog. Oh. You see? At kayong kahit nasa kuweba kayo, patay. Walang matitirang man-made. At kayong mga tao na hindi natatakot at sige pa rin kayo ng kawalangyaan ninyo, kala ninyo makaligtas kayo? No. The only way na makakatakas kayo is you accept God. No? You accept God. And as your God Almighty, Creator, lahat, through Jesus Christ. Because He's coming. And He will be very violent. With a sword, may laser na, bungkuna na, 200 million army, patay. 200 million, isipin nyo na isang sweep, patay. That is violence. Ladies and gentlemen, ang pinapakita sa inyo na prosecution, na pattern of violence. Again, I will say it now, as I said, kailan ba? Yesterday, when I vlogged, it is not a pattern of violence. It is a pattern of leadership. And Inday Sara, thank you sa prosecution. We now understand why she is chosen to become the next president. In fact, mataas yung 57% na rating niya. Mataas yun. Negative 27 yung kalaban, si Marcos. 57, 27. 84 yun. No? Ang layo. No? So, kung titignan ninyo, kayong mga ayaw kay Inday Sara, ayaw ninyo, right nyo yun. Pero wag nyo nang ipagpipilitan yung gusto ninyo kasi yung right ninyo na ayaw ninyo kay Inday Sara hanggang dun lang. Kasi may right naman yung iba, gusto nila siya. 57 shows na siya. In a democracy, 50 plus 1. Siya, 57%. At lalong tataas yung rating na yan as we approach 2028. If, I qualify ko yun, lalong tataas yan as we approach 2028 because she will be running for the presidency. Now, if she becomes president now in 2026, because yun ang gusto ng langit, maghunos dili kayo. Sa 2 taon na yon, meron kayong makikitang pagbabago that will make you believe that she is worth another 6 years. Because this is all about sleeping at night, tahimik, walang gulo, walang kaaway, walang problema, meron kasing nag-iisip para sa inyo. Parang kayo yung maibig, hindi kayo maibig. Maibig man kayo, meron kayong lilipatan. Gagamitin yung batas, hindi patas yung batas. Dumating nga Inday Sara, binuntal yung tao, yung sheriff. Nag-enforce din ng batas, ng court decision. Oo. Pero the court decision versus the human na tragedy that is about to erupt at magkakapatayan yan,
Inday Sara was there. Suntukin ka para matauhan ka. Ayun, natauhan ka. Ang ngayon, yan ang nilalabas ng prosecution. Violence. Yung pupugutan niya yung ulo. Sabi ko sa inyo kanina, si David, pinugutan ng ulo si Goliath. May nagreklamo ba? Nagreklamo ba yung mga Philistines? Hindi. Mayabang kasi si Goliath. Kala, ayun, putya na, binato ka lang pala, patay. Pugot ulo. Wow. Yung kay Inday Sara, kaya siya nagsalita nun dahil sa taon niya. Pinoprotekta niya, dinedepensahan niya. Tinatayuan niya. Kinulong dun eh. Kahit ngayon, ini-impeach siya. Sinasabi nila, ganito, ganyan. Kasi nga, hindi siya kumampi eh. Abnormal, hindi kumampi. Lahat corrupt siya, hindi. Ngayon, kinakasuhan siya, yung corrupt. Grave threats, inciting to sedition. You see how dangerous yung mga utak nitong mga nakaupo. Pero mga kababayan, hindi mananalo yan eh. Sadyang mga demonyo kasi pag ganyan, hindi mananalo yan. They're out to prove that there's a pattern of violence. I am here to tell you, you haven't seen the pattern of violence of Inday Sara. You will see it when she becomes president. Because she will run after all of you. Yun. Matakot kayo. Kaya nyo gustong impeach, ano? Kaya ayaw nyo siyang maging presidente. Kasi hahabulin kayo ng Inday Sara. Kaya yun yung ano ko. So, bukas na natin tuloy. No. Maraming salamat, Blue Labanog. At may mga troll talaga. Mga walang yakay mga troll kayo. Gamora, good evening, Cap Dado. Thank you. Thank you. No? Maraming salamat, Blue Labanog. Love you, ha. Good evening, Cap General Dado. Keep safe always po. I will support you all the way. Watching from Kildare, Ireland. Kildare, Ireland. Nicomedes Manalo. Maraming salamat, Nicomedes. Marjorie Yawan. Hi. Ang daming ano. Lichen, good evening po, Sir. Cap Dado, like po, as always. Maraming salamat, Lichen. Pantero, ingat always, buddy, sir. Ingat ka rin, buds. Pagka-hudyat, kita-kita tayo. Lichen said hi. Benjamin Enero, hi. Pantero, good evening, Sir. Dado, thanks for reminding me about the copyright issue of Dato Messenger. Long live, sir. Maraming salamat, buddy. So, maliwanag na. Dato Mensahero, kung nadidinig mo ko, wag may copyright si Pantero, na? Wag may copyright. Kasi kung sarili mong gawa, i-copyright mo. Pero pagka ako yung pinapakitang video, ako yung content, and then, dumiretso naman si Pantero na kuhanin yung content sa aking, dinadownload niya, tapos yun ilalabas niya. Walang okay, baguhin niya, walang problema sa akin. Ako naman originator eh. So, wag niyo i-copyright yung yung gawa ko. Betty Mateo said hi. Pantero, hi. Loretta Cabanayan, hi. Luisito Garceron, hi. Jolito De Suyo, Joelito De Suyo, good evening po, sir. Edna Ogawa, good evening po, sir. Cap Dado, good morning. From Nebraska, hello, Sir Dado. Beth Goodson, maraming salamat. Bait ng anak mo, ha. Clarissa Tubog, hi. Tweety Bird, magandang gabi. Teacher, magandang gabi. Monday, wala kayo pasok, kasi ang tag doon, impeachment yung Sonna. Ryan, when will Duterte be released? Hindi natin alam. Pwedeng padukot siya ng Amerikano. Just to show the resolve of the Americans, pwede siyang dukutin ng SEAL team. Boom, boom, boom. Tapos hawak na ng Amerika si Duterte. Yan. Pwedeng ganun ang mangyari. Isa, possibility yan. Pwedeng mag-people power, biglang matanggal si Marcos, EDSA 1 Part 2. Yan, pwedeng ganun ang mangyari. Then Inday Sara is sworn in as president because the Filipino wants her to become president.
Ayaw niya maging presidente. Ayaw niyang ano, you know why? Pwede na sa 2020, tumakbo na lang siya. Why? Because he has the time. Bata pa siya. Ito mo si Marcos, ilang taon na? 60 plus, hintay. Young and beautiful. 40 ilan? 47, 48. So, she has all the time. Ano ba na yun? 2 taon. So, tama-tama while she's with family. What you are asking her, she becomes president. Now, it's up to her kung gugustuhin niya o hindi. Kung ayaw niya, nasa kanya yon. Kung gusto niya, nasa kanya rin yon. So, convince her. Kung kunyaring nagkaroon ng one time, big time, at biglang nag-decide yung tao na tama na, nagkaroon ng hindi natin alam kung magiging peaceful yan o magiging armed confrontation, hindi natin alam. So, even fast forward tayo, kunyari, nanalo bigla, natakot lahat yung mga kriminal na yan, yung mga putragis na yung mga bagaher, yung mga baggage, yung mga maleta boys, no? Natakot sila, lahat ng buhaya, nag-aalisan sila. Ayun na. Alam nga naman, wala tayong leader, no? So, wag mag-isip ng military junta, wag mag-isip ng ganon, o civil military junta. At the very least, kung civil military junta yan, it's gonna be an Inday Sara na, no? It has to be her because you have the people. She has the mandate. She is the constitutional successor. Now, I'd rather let's follow the Constitution. As Inday Sara is saying, she is sworn to uphold the Constitution, and the Constitution says na she is the rightful na successor, then walang problema, di ba? But she's not after the position of Marcos. Now, itong mga to, they're trying to impeach her. Ako naman, ang sinasabi ko, from the standpoint of biblical perspective, ingat kayo. Ingat kayo. Because, tuloy na lang ako bukas kung ingat kayo. Heidi Ching, magandang gabi, Heidi. Nope. Langaw ako As long as the tree is bad, the fruit will be destroyed. Yun nga Hindi ba pwede na yung mangga na kalabaw magiging piko o magiging Indian mango o mamumunga ng rambutan? Hindi, no? The fruit of the poisonous tree. Sa doktrina nga ng ng batas, di ba? The fruit of the poisonous tree. So, kunyari may testimonya na illegally obtained, the fruit of the poisonous tree. Ewan ko, that's how I understand it. Baka mali ako. So, hindi pwedeng, kung mali, kung illegal, kung hindi tama, yung magiging bunga, mali rin. So, yun yung doktrina. Kaya nga, kunyari, itong mga leader na to, may tama yata yung sinasabi ko na no? Lahat sila, pati pamilya, no? Lagay sa isang isla kasi yung pamilya nakikinabang sa perang ninakaw sa taong bayan, binibigay, kakain nga sila, 100, magkano? 780,000, 120,000, Diyos ko. Mantalang ibang Pilipino, sa 200 nga nagtitipid 200 na pagkain, di ba? 100 nga lang iba Happy Meal, no? 99. Mami, ano yun, no? Doggy. So, yun yung nag-iingay na may aso. So, yun yung it's a matter of ano lang talaga. No? God's intervention. God's guidance. Yun lagi itadasal ninyo. Sa dami ng Israel army nun, nag-iisa si David. Sa dami ng mga kalaban na Hittites noon, 800 sila natitira kala Solomon, if I remember right. 125,000 thereabouts yung Midianites, kalaban ni Gideon. 300. Ang natitira sa kanya, 24,000 pinauwi. 300 lang tinira. Gusto ng langit, ganon. Ibang klase, no? Kaya mga kababayan, kahit 300 lang, basta nasa tama, basta kakampi ng langit. Ngayon, kung kunyari marami tayo,
may 300,000 tayo, may 3 milyon tayo, panalo talaga yan. So, yun yung ano. And then, Inday Sara will be president. Hindi ito paramihan ng tao eh. Palakasan ng resolve kung ano yung tama. Okay, so ngayong gabi, Josephine Montes, Kapdado Danny Tayaw. So we really need people power to liberate our country and the Filipinos from abuse. People are the only hope. God is our hope. God is our hope. Kahit anong people power yan, pag hindi binasbasan ng langit, walang mangyayari. So ang tanong, aling people power ang babasbasan ng Panginoon? Yan yung tanong. Dami ng people power na dumaan, dami ng rally na dumaan eh. Aling rally sa tingin nyo ang may basbas ng Panginoon? Kaya kahit may 1,000,000 dyan, pagka ayaw ng Panginoon na manalo, walang mangyayari. Sabi ko nga sa inyo, wala sa paramihan yan eh. Ano na lang yon, props, pagka dumami. Yun yung guidance sa akin ha. Yung guidance. Hindi paramihan yan. Hindi paramihan yan. Okay, magandang gabi. Heidi Ching, only Noah and his family were left because Noah was righteous. Tama. Bibianan Lagumbay, thank you. Tony Gorospe, good evening, Cap. We are a little hesitant that Inday will be able to sit in 2028. It turns out that the CIA is involved in what is happening to us now. Yes and no. No, yes and no. Ang CIA, how they operate, merong pula, merong puti. Ganon. Merong Marcos, merong dito sa Duterte. Ano sila eh? Sigurista. Sigurista sila. So, ang mas maniniwala ko, yung Amerikano, kung ano yung gusto ng taong bayan, dun yun. No? Lalo na pagka ang pinag-usapan, revolusyon. Ano gagawin ng Amerikano? Lulusubin tayo? 120 million tayo? Lulusubin tayo? Sasakupin tayo? Ano gagawin na makikilam? Hindi. Merong Congress doon. Merong Senate doon. Mahirapan. Ano, papadala sila ng tropa rito para si Marcos? When you have a revolution, kunyari? Hindi. Ano yan? So, dalawa lagi yan. Bakit? Kasi ayaw nilang mablangko. Meron sila dito, kay Marcos, meron sila dito. Magkakakilala yung mga yan. Agent 1, Agent 2. Ang trabaho ni Agent 1, turuan si Marcos. Ang trabaho ng Agent 2, turuan tong kabila, opposition. Ang problema nila dito, di nila pa identify sino yung leader. Usap-usapan, okay kami sa people power. Pero hindi namin alam sino kakausapin. Parang gusto ko magtaas na kamay. Ako na lang, kausapin nyo. Tadagis niya, no? Meron pa nga ano kailangan nyo? Ano kailangan nyo? Di ba? Ay, nako. Basta, ano dyan, alanganin sila pagka hostile sa Amerikano. Or pabor sa China. Alanganin sila, ba't sila susuporta? Pero yung friends to all, enemy to none, safe naman yun, neutral yun eh. Friends to all, enemy to none. Anyway, America is admitting na hindi nila kaya China. Paramihan na lang, 1.4 billion. Amerikano, 350 million, no? 400 million versus 350 million. Meron pa sobrang 1 billion sila, no? Kaya nga, alanganin. Pagka kumampi pa India sa China, nako, you're talking of 2 billion already, 2.8 billion, almost 3 billion. Kaya nga, kampi-kampi yan, Russia, nandun pa. Kaya nga, pagka nawala kasi industrial might
Congress cut, mga ganon. Ayan, kaya mga politiko, no? Cost cutting kasi sila. Wala na, shipbuilding nila, mga manufacturing nila, in-outsource nila. Kaya nga doon pupunta yung ano eh. Kaya, yung paksilica na yan, ano. It has to be reviewed. Siyempre, kung yan, matitigil yan, it will run contrary sa kagustuhan ng mga puti, ng mga Amerikano. But siyempre, kung magaling yung ating mga leader, dapat sasabihin natin, contrary naman sa interest ng mga Pilipino. No? Yun yung ano, gusto yung magtayo dito ng Silicon Valley. Putya, huwag naman ganyan. Abgarbyado kami. Kaya nga, kailangan, Malacanang, i-transparent ninyo. Transparency dapat. Ano ba yung pinag-usapan? Hindi yung kayo kailan nakakalam. Oy, kinagat. Wait. Yun. Kaya nga, marami na mga vlog tungkol dyan. So, no need pala to make kwento about it. Basta ang punto doon, sa akin, we have to review Paksilica. The Paksilica. We have to review it and make sure that it is not detrimental to the interest of the Filipinos now and the future generations of Filipinos. Water supply, question mark. Environmental, question mark. Yung 99 years, question mark. Di ba? We can develop our own. Now, ang tanong nga kung kunyari ang kausap, hindi Amerikano, ang kausap Taiwan, papayag ba kayo? Kung kausap kunyari South Korea, payag kayo. Israel, payag kayo. Baka kasi yung negative natin negative thoughts natin kasi Amerikano ang kausap. Ang sa akin, ang pinakano dyan, Pilipino talaga, Pilipino. Future generations, yung resources natin, it should be above board, transparent, and then alam natin. Hell, we can even do a referendum on that kung masyadong mabigat yung decision. Pero if we trust the leader, but not Marcos. Marcos is bangag, and then Marcos is walang paki sa mga tao. Basta sila pera-pera. Pag pinakitaan niya ng cash register, wala. Hindi natin alam kung anong usapan dyan. Baka mamaya may binigay sa kanya, etc. etc. Tapos, paano tayo? Hindi natin alam That's why we have to investigate. We suspend it muna, pag-aralan ko ano yung at pagka nakita natin detrimental, sorry, we have to cancel it. No? Ang dyan anong environmental impact sa Samba? Sa Tarlac, Pampanga? Doon ba environmental impact? Ano yung long-term impact? Kunyari, nuclear war. Babanatan yan. Uunahin yan. Kasi capability, supply chain ng mga microchip. Hindi babanatan niya ng first wave atake. Boom, kunana, nuclear. Bam, wala na. Tapos yung supply ng US. Ba't dito nga nilalagay? Hindi sa US. Paano nga? Meron dito. Unahin to. Ang daming industry, ang daming industries na Kundi kaya gawa tayo sarili, wala pang Ang gusto ninyo, i-tie up natin, Amerika, in check, Russia, Israel, Japan, isang consortium. Business tayo. Hindi yung isa. Kasi parang we favor It could be a policy na presto all enemy tunan nga, Amerikano kausap, China kausap, Russia kausap, Japan, Israel, Australia, Canada. Okay lang. Mag-develop tayong computer chips and then magsusupply tayo sa bawat countries na okay lang. Pero ang tanong, magkano sa sweldo ng mga tao, ilang tao ma-employees, gaano kalaki area, magkano bayad do sa upa, wala ba? Libre And then gaano katagal yung anong resources na projected na magagamit, anong hukayin, saan hukayin, anong environmental impact. Ang daming question. That's why we have to review. Wala tayong tiwala Trust rating nga, 27 negative. Tapos maniniwala tayo dyan sa Paksilica na usap-usap sila. Tapos sasabi sa SONA, naisara na namin, ganyan-ganyan. Paksilica, putragis. Kaya nga nagsasalita ang Inday Sara. She is trying to be a good leader for the Filipino people.
Yun ang failure na, yun yung deliberately na pinepaint ng prosecution para mawala yung ano ninyo kay Inday Sara. Yung love, yung ano, sira ulo to, putang na, hindi mapagkatiwalaan to, putang na, mamumugot ng ulo, yung ganun-ganun ba? Hindi, you know what ang nadidinig nyo, yung pananaw ng gobyerno, yung mga natatakot na balikan sila, natatakot na habulin sila. Inday Sara wrath. Hindi, actually no wrath of the Filipino people. Inday Sara implementing the wrath of the Filipino people. Yan. You haven't seen shit, no? You haven't seen the pattern of violence of Inday Sara. I would rather call it the pattern of violence of the Filipino people. You haven't seen. Yung nakikita ninyo kay Inday Sara is a pattern of good leadership, good character. Akala nung iba pa, malangya si Inday, yung nanununtok ng sheriff, mayabang, arugante. No. You are taking it out of context. Tignan ninyo yung bakit siya nanuntok. And doon yung makikita na mabait na tao si Inday. Matinong tao si Inday. Bakit niya sinasabi na inimagine niya yung pugutin yung ulo? Buti inimagine nga lang niya Ini-imagine lang niya. To her heart's content. People can imagine. There's no law saying bawal mag-imagine. No? Kayo na lang mag-imagine kay First Lady. Kayo na lang mag-imagine kay First Lady, no? Nori Gorospe, good evening. Kap, thank you, Escape Josephine, good evening, Kap Dado, God bless you. Or Alan Bardagdatan, thank you. Good evening, Kap Dado, always be careful. Dali Kaberi, kagabi nga, lumabas ako, Alauna ba? Madaling araw, ganun. Lumabas ako, hanap akong kalaban. Nasabi ninyo na meron ng pinopostingan na ako, etc. Sabi nga sige nga, subukan ko. Ang bihis ako ng damit na okay, para kung matsugi man ako, at least hindi ako nakapadyama, no? Yan, nagkahanap ako ng kalaban. Tingnan ko, wala naman So, sometimes fear gets the best of us, no? Walang So, sabi ko nga kung magpapag-attempt sila, subukan nyo, galingan nyo. Good evening, Kap Dado. Nimpa Ortua. Thank you. Gilbert Ugtong. Good evening, Sir Dado, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kayo ba, maniniwala kayo, bagsakan ng buko? Sipin nyo, 30-footer na nyo. Bagsakan ako dito ng buko. Ganyan kalaki ang ulo ko, buko, dito. Bakit ako buhay? Hindi na ako nagpa-x-ray, kung may anong tawag doon, may lamat yung skull ko, whatever, o may blood clotting, hindi na. Basta, tinaningan ako, 2 taon daw Sabi sa akin ng mga kaibigan doon hindi naman ako namatay. Maraming chances na NPA nakakuha ng baril. NPA nakakuha ng baril sa isa kong gwardiya, sa isa kong kasama. Nakahilera kami ganon. Ranger Kahilera. Ganyan na yung NPA. Banana yung magazine, 30-rounder. Puta na, hindi pinutok yung baril. May mga instances talaga. Yung wala na ako serbisyo, imagine. Nakausap yung NPA, hinahanap nila ako. Nakausap ko, 5 na NPA. Doon yung commander. 3 baby Armalite yun, tsaka 2 mahaba. Buhay ako. Inisip ko, isasama nila ako I-hostage na nila ako Sabi ko, wag kayong mag-a-attempt na isama ako sa bundok. Sabi ko, mong problema kayo sa akin. Tapos tiniloko ko nga. Gusto niyo turuan ko kayo kung paano pumatay talaga.
At paano magpabagsak na eroplano ng helicopter. Sige sir, sige sir. Ano ako, tuto. Puta lang yan, ano. Parang, oo naman yung mga NPA. Gusto niya, turo ko sa inyo kung paano magpabagsak ng helicopter. Problema niya helicopter. Tapos kinuwentuhan ko. Kinuwentuhan ng buhay ko. Tapos ang bandang huli, sabi ko, puta, talaga ba desidido kayo para sa bansa? Para sa ano pa nun, Gloria Arroyo pa nun eh. 2007 yan, nung nangyari. Sabi ko, desidido pa talaga kayo? Sabi yung ganon. Susunod kayo sa akin? Sabi yung ganon. Pasukin natin Malacanang. Sabi yung ganon eh. Pasukin natin Malacanang. Ilan ba kayo? 1, 2, 3. 5 lang kayo. May 30 kami sir. Nandun pa yung sa itaas. Okay. Ba't mo sinabi sa akin 30 kayo? Nandun. Nagbibigay ka na informasyon na di naman dapat Sabi yung ganon. Sabi siguro, tayo si sir, si Raulo to. Para akong si, Lethal Weapon, parang si di ba? Sabi ko, sigurado kayo? Handa pa kayo mamatay? Ako, naghahanap ako ng handang mamatay eh. Kayo na lang. Pasukin natin Malacanang. Sabi yung ganun. Makakapasok ko sa Malacanang, sabi yung ganun. Ayaw eh, hesitating. Hesitating eh. Sabi ko, pagka pinasok natin Malacanang, putya, bibigyan pa kayo ng putya, isipin nyo. Nabago nyo yung Pilipinas dahil sa sakripisyo ninyong 30. Huwag nyo na ako isama, sabi yung ganon. Sa inyo na lahat yung credit, sabi yung ganon. Sabi, meron naman nagtatrabaho sa Malacanang. Niloko nyo ako, bullshit. Meron daw nagtatrabaho sa Malacanang. Meron daw pumaposting. Kalukuhan yun. Sinasabi ko na nga sa inyo, makakapasok tayo eh. Mag-uniforme tayo, sabi ko. Tayo lang yan. Mag-uniforme tayo. Ano ba yung mga baril ninyo? Saan meron kaming M40, may 2 o 3. May 260 kami. Okay. Maraming bala? Sir, mga 1,000 lang. Kaya nga pagka uwi ko dun sa Mistako kay Colonel Celino, sinabi ko yung informasyon, yung intel ba? Bok, meron silang 2 o 3. Walo yung 2 o 3. Paano to commander? Achuchuchu. Sinabihan ko lang na, tara, pasukin natin Malacanang. Gano'ng karami ba armas nyo? Anak na to ka. Pero buhay ako doon. Buhay ako. Iniisip ko nga, banatan eh. Ang hawak ko lang, panghalabas. Panghalabas. Yung parang kamay kay kamatayan, yung malaki. Ganyan kahaba. Ganyan. Nakahook. Parang ganon. Parang kay kamatayan, haba ng handle, magaang. Bagong hasa. Araw-araw yung nahasa ko. Ay ko, hindi na ako dadala ng baril. At least yung dala ko, pang depensa. Nasa bundok ako eh. Hindi ako nagdadala ng baril kasi matapang ka masyado pagka may baril ka. Matapang kayo masyado pagka may baril. Kaya kayo mga nasa gobyerno, matapang kayo, may baril kayo. Pag kayong tao lumabas may baril, nako, lahat kayo matapang. Kaya sabi ko doon laban na, tayo, babanatan ko. Pero hindi ko tinuloy kasi naalala ko bigla eh. Paano yung mga tao baka balikan, pagpapatayin yung mga tao doon. Simple gesture, di ba? For some, isipin nila yung glory, pero ako iniisip ko yung iniisip ko yung the repercussion of it. Maraming instances eh. Kaya ako naniniwala ako ngayon na divine guidance, divine intervention. Yung mga apurado na sa inyo. Parang sinasabi ninyo na, Lord, nakakainip na. Very brave kayo. Hayaan yung langit ang mag-decide. Hayaan nyo lang. Because the time will be dictated by God. The time. And the when.
Malay nyo, bukas mainit ang ulo ko sa magising ko, and then feel na feel ko, bumaba na ako ng Maynila. Di ba? Ay, ayoko, may rally eh. May rally sa Sunday, may rally sa Monday. Ayoko. Ayaw nga ni God ng ano, ng wala sa schedule. Yung kanya, nasa schedule. Kung titignan niyo yung scientific na explanation ng firstborn, Passover, patay lahat ng firstborn. Kasi yung firstborn niya, nasa unang palapag. Pero paano yung firstborn ng mga hayop, ano? You just have to accept it na by faith, no? It all happened. And it was all written. Scriptures, Bible. So many instances, balik ulit ako, sa mga hindi pa nakaano. So many instances na mga acts of violence, heavenly, na biblical, pattern of violence, great flood, Sodom and Gomorrah, wipe out talaga eh. Tapos firstborn, after the nine plagues na eh, ayaw pa rin. Putya, banatan ka ng lahat ng anak, lahat ng firstborn patay. Putya, walang sinanto eh, no? Ano kinalaman ng mga bata? Ganong ka-ruthless. Sometimes, God is ruthless when you are ruthless. Violence begets violence. Kaya abangan ninyo yung pattern of violence ni Inday. You haven't seen shit. You haven't seen it. What you have seen is a pattern of good governance, good leadership. Ipaglalaban niya ang Pilipino. Yun yung totoo na ayaw nilang mangyari, kaya siya tinatanggal sa pwesto. Ay, nako. Just imagine, bitayin kayo lahat. Good evening, sabi na Heidi Ching. Uy, maraming salamat. Ma'am. Kasama mo ako sa laban. Greetings po, Kapdado. Maraming salamat. Sana kasama nga ikaw sa laban. Linker, you are the one whom the heavens will command to bind the bad witches and throw them into their proper container when the right time comes from the crocodile, for the crocodile. Maraming salamat, Linker. Maraming salamat. Makinig kayo dito kay Linker at meron siyang kaibigan na nakakakita na mga mangyayari. Good evening po, watching from Israel. Sa Pinto. Maria Teresa Pinto. Gandang gabi. Ingat kayo sa Israel, ha? Linker. Hi. Linker, good evening po, sir. Dado, thank you. Arturo Reyes, just a suggestion, Dado. Display Marcos' resignation on houses, buildings, vehicles, etc. in all areas. So, tama ka pa naman. Tama ka. Ba't hindi nga ginagawa, no? Nagrarally pa kasi mga tao, eh. Tama, ganun na lang, ano, di ba? Just a suggestion. Tama ka naman doon, Arturo Reyes. Galing, ano. Sana i-adapt yan ng lahat, ano. Hello, sir. Dado watching from. Tingnan natin after Monday. Kung anong bola gagawin niya doon sa ano na yan. Tanda natin si Arturo Reyes. Suggestion ni Arturo Reyes, na? Maraming salamat, Arturo. Fanteni. Good evening, sir Dado. It's good. Arturo Reyes. Reyes. Suggestion. Display. Marcos resign. Ayan, tinandaan ko na. Okay. Sally, Austria. Good evening po, Captain Nado. Gamora. You, sir, should be a leader. Hayaan mo na si Inday. Hayaan mo na yan. Bata pa si Inday eh. Ako, gusto ko enjoy na ng buhay eh. Tulungan natin. Whole of Nation approach. Good evening. Retarded na ako eh. Good evening, Sir Dado and everyone. Isipin nyo, bagsakan ng